Congratulations, Barangay Kapitolyo. One, two, and three. Barangay Kapitolyo, kamusta po tayo? Kamusta po ang mga nagta-tai chi? Kap Alex, maraming salamat po sa mga kagawan po natin at mga barangay officials and staff po natin. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa amin sa inyong barangay. Kap Alex, grabe pala yung mga nagta-tai chi dito sa Kapitolyo. Medyo wild po mga nagta-tai chi dito. Nakakatuwa dahil kayo po ay aktibo, nakikilahok sa ating gobyerno, sa ating barangay, sa ating lungsod, at higit sa lahat, naalagaan natin ang ating kalusugan. Ano? Kasi sabi niyo po sa akin kanina, pagpasok ko, kumakaway po kayo sa akin, sabi niyo mga senior citizens kami, sabi, tama po ba mga senior citizens? In fairness po kayo, in fairness po sa inyo, parang magkakaedad lang po tayo. Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dolon, sa ating konsihan. Hindi makapaniwala. Hindi kayo makapaniwala. Para lang kayo mga ate ko. Hindi mga nanay. Kasi si Mama, ano na po eh. Yung mga camera pala baka isang hindi mo sabihin na 71 years old naman po ang aking nanay. Ang tatay ko po, 70 years old na. Kaya hindi rin natin pwede kalimutan ng mga citizen natin. Katunayan, hindi lang nabanggit din ako mag-advise, marami tayong magandang balita. Hindi lang para sa mga bumbero natin, kundi para sa mga senior citizens po natin. Halimbawa po, yung sa local senior, kasi alam nyo, nasa magandang posisyon po talaga tayo ngayon bilang isang lungsod. Bilang isang lokal na pamahalaan, sa magandang posisyon tayo, we are in a good place. Ibig sabihin, habang tumataas ang income natin, bumababa yung mga contract price natin dahil sa maayos na procurement system, sa malinis na sistema, dumadami yung pwede natin gawin bilang isang lokal na pamahalaan. Kaya halimbawa po, yung sa local senior pension natin, di ko alam kung may mga beneficiaries po tayo dito, baka meron po sa inyo na nung nakaraan hindi po qualified. Baka may mga kakilala kayo na gusto sana makasama sa local senior pension. Kasi baga, per year, nasa 6,000 din po yung matatanggap natin pag nasa local senior pension tayo. Pero siyempre, sinimulan natin yung programa sa mga walang-wala po talaga. Iba pa po ito dun sa cash gift pag December. Nagsimula tayo dun sa mga wala po talagang pension pa na retirado na, 65 pataas. Ngayon po, dahil nasa magandang posisyon ng ating lungsod, ang mode po natin ngayon, yung pagpapalawak ng mga serbisyo at mga programa ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, nasa for third reading na yata, nasa Sangguniang Lungsod na po natin, si Councilor Pao Santiago, sa Secretary of kasama po dito, yung expansion ng EDS para makasama na yung may mga SS pension na maliliit. Ibig sabihin, pag napasa na ni Councilor Pao, naantay na lang yung coordination meeting sa SSS, yun na lang po yung kulang natin. Si Councilor Simon po bahala sa SSS. Pag naayos na po natin, coordinate na po tayo sa SSS, may sasama na po natin yung mga may SS pension na 4,000 and below. So, expansion po na po tayo. Education, sa scholars natin, ganoon din po. Simula tayo. Hindi ko na isa-isahin, yung lahat ng pinapalaki natin programa, pinalalawak po natin. Ang tanong lang po, ng marami sa akin, at pag may mga nakausap akong ibang opisyalis, ganyan po, may iba. Paano nyo nagagawa yan? Paano nagagawa ng LGU na lahat ng program, lahat ng proyekto ng LGU, lalo na yung mga regular programs natin, mula sa social services, hanggang sa medical assistance, hanggang sa local senior pension, educational assistance, and scholarship. Bakit lahat ng programa kada taon, palaki ng palaki? At yung paglaki niya, hindi lang lumaki ng 2%, hindi lang lumaki
natin nagagawa yun. Itong halimbawa po natin, yung fire station po na inaugurate po natin ngayong umaga, yan po yung sagot. Dahil sa totoo, dalawang bagay po, malaki yung income natin at bumababa rin yung mga contract price. Isipin po natin, nakikita nyo naman po at mamaya, pwede po tayong pumasok sa fire station natin. Kasi sa lahat po ng ginawa, hindi ko nung babasahin ng lahat ng ito, no? Pero makikita nyo po yung building, kung ano po yung laman yan. I-install pa yata yung, parang may kulang pa yata, no? Yung PA system, saka yung fire alarm, fire detection system. Yan na lang yung i-install. Pero more or less, tapos na yan. Isipin niyo po sa lahat ng pinagawa dyan, ang contract price lang po dyan ay nasa 6.7 million. 6.7 million pesos lang po yan. Pero maayos, maganda, de kalidad. Paano po natin nagagawa yan? Kasi yung pagbabago, yung reforma na pinakilala natin sa ating Luzon ay hindi yung mababaw lamang. Hindi tayo nagpalit ng pangalan lamang, hindi branding lamang, hindi pintura lamang, hindi fasad lamang. Nagpakilala tayo ng tunay, makabuluhan at malalim na pagbabago sa mga sistema, sa mga proseso ng ating lokal na pamahalaan. At ngayon, nagbubunga na po ito. Ito na po yung kaya sa totoo, sa hinaharap, sa susunod na mga taon, mas talong marami pa yung makikita po natin, yung expansion ng social service programs natin, at pati na rin mga infrastructure programs natin. Muli po, sa totoo, marami po ang pwedeng ikwento, marami akong pwedeng pero gusto ko na rin makita yung loob ko. Kasi sa totoo, mabilis po ginawa yan. Nung huling bumisita po ako rito, nag-text ako sa iyo, Kap, ilan months ago lang po yun, siguro 2 months ago lang yun. Alos wala pa eh, pumasok ako dyan sa construction site nun eh. Alos wala, nagulat na lang ako, i-inaugurate na. At tapos na po dyan, so medyo mabilis po talaga siyang natapos. Yung isa pa, bukod sa open bidding, bumaba yung mga presyo ng mga kontrata natin, bukod sa reforma sa paglilinis ng ating pamahalaan, ay napaka-importante din na ginawa natin mas efficient, mas maayos yung programa natin, hindi lang in terms of anti-corruption, kundi in terms of efficiency. Pati po yung sa pagdisenyo, sa pagbabalakas ng programa, yung pagbabudget natin, lahat ng mga proseso hanggang implementation and evaluation, inaayos po natin. Marami pang kailangan ayusin, malayo-malayo pa tayo sa perfecto, pero ang laki na po ng progreso natin. Yung engineering department natin, lagi ko po silang nakakwento sa mga tao dahil sa totoo, malaki po ang improvement ng engineering. And then po si Engineer Arta, Engineer May kwento ko lang po sa inyo nung bago po akong ngayon, 2019. Tuwing may inauguration po tayo ng mga project, kinakabahan po talaga ako. At tuwing may mga site inspection, kinakabahan ako kasi si Sir Gia, nandito po. Colonel Gia, congratulations po. Huling nagkita. Assistant Regional Director na po kayo. Welcome back to Pasig, Sir Gia. Palakpakan naman po natin si Sir Gia. Natulog ko po sa ating fire superintendent, Sir Ramon, lahat po ng mga kasama natin sa BFP. Akala ko yung mga tropa natin kanina mag-demonstration, ayos lang pala mga tao kanina. Pero siguro, Sir Gia, alam niyo po, yung main fire station natin, lahat ng problema natin, nung naupo po ako, patapos na siya. Di ba, kumpleto na yung structure, pero nung tinignan namin, talagang ang daming problema. Alam ni Sir, tanungin nyo na siya na lang po magsabi, hindi na po ako. Lahat ng problema na parang hindi talaga siya maayos na project. Ang daming kulang, ang daming problema. At isang example lang yan, top of mind lang kasi mga BFP po natin yung kaharap ko. Pero isa pang halimbawa, yung tulay sa pinangbuhatan Kalawaan, ngayon nagsisimula, nag-resumption na tayo. Nagsimula yung tulay sa site ng Kalawaan, yung site ng pinagbuhatan, hindi pa nabili ng gobyerno yung lupa. Nakabitin. At dahil may sinisimulan ng tulay, siyempre yung mga land owners na yun, ay, kailangan bilhin doon ng gobyerno. Tataasan namin yung presyo natin ngayon. Talagang naging yung mga problema ko, kaya tumagalia ng linisolbahan natin talaga. Pero ang punto ko lang, kaya nangyayari yun, wala naman akong sinisising isang tao o isang grupo.
Kaya po nangyayari yung mga bagay na yun dati, dahil hindi maganda yung coordination. Kaya ngayon, bago magpatayo ng isang building, ang instructions natin sa engineering, lahat ng mga opisina natin sa City Hall, dapat magkonsulta muna sa end user kung sinong gagamit. Ito, LGU project, pero hindi tayo magpapatayo, hindi natin sisimulan yan, hindi natin ipapabiling yan hanggang hindi muna natin nakausap ang BFP. Tanungin natin ang BFP, baka may mga requirements sila sa design, baka may requirements sila sa espasyo, baka may requirements sila sa itsura. Diba? BRMO, dapat kausapin din muna yung engineering. Yung barangay, dapat ipakita rin natin yung disenyo, yan na po yung ginagawa natin ngayon. At dahil ganyan po ang ginagawa natin ngayon, ay nagiging mas maganda yung kinalalabasan ng mga proyekto natin. So, nagsimula tayo sa paglilinis ng ating pamahalaan, ginagawa natin mas efficient, pati sa income, tumatak ngayon, nasa talagang magandang posisyon ang ating lokal na pamahalaan. Kaya, ika nga, ito na yung pinaka-exciting time para maging isang Pasiguero. At syempre, hindi po namin, kami mga opisyalis po ninyo, yung City Council po natin, Vice Mayor, at ikaw, hindi po namin magagawa ang aming trabaho, hindi natin mapaiting mga pagbabago na nasimulan kung hindi po sa tulong at suporta ninyo. Kaya maraming salamat. Hindi ko na magaling pa para masilip na po natin ang ating bagong fire station dito sa Barangay Capitolio. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Baka may nakakaligtaan ako, hindi ako napasalamatan. Alam niyo po yun. Maraming salamat sa lahat ng mga tumulong sa atin. At sa ating lahat, congratulations po. Maraming salamat.